Magandang umaga po mga kapatid at mga magulang. Sa umagang po ito sa ating call to worship ay ibabase po natin sa mga awit 150. Mga awit 150. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilang pambihira. Purihin siya sa tunog ng trumpeta. Purihin siya sa salterio at alpa. Purihin siya sa mga tamburin at sayaw. Purihin siya sa mga pagtugtog na may kwerdas. Purihin siya ng mga matunog na pompyang. Purihin siya sa mga pompyang na maiingay. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Ama ng Diyos, kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyo sa araw na ito. Ikaw lang po ang aming isang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat sa iyong mga gawa na nakikita namin at nagpapakita, nagpapamalas ng iyong kadakilaan, ng iyong pag-ibig sa amin. At ang kamatayan ng aming Panginoon Jesus ay aming inaalala sapagkat siya ang merito, ang krus, ang siyang nagdala sa amin sa iyo. Malapit kami sa iyo. Mapatawad ang aming mga kasalanan. From generation to generation, O Lord, you are our God. Maraming salamat sa iyong foundation, bago pa man ang foundation ng lahat ng bagay na nilikha mo, ay nakita mo na kami. Kaming mga anak mo sa pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka at sambahin ka. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa ating banal na hapunan, ay ating pong pagbulayan ang salita ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, kanyang tagubilin, paghamon sa kanila, pagpapaalala sa kanyang kadakilaan, sa kanyang misyon para sa kaligtasan nating lahat at sa kanyang pagbabalik. Ito po sa Juan 14:1 hanggang 6, tayo po'y basahin natin itong mga talatang ito. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at mahanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan? Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Diyos po ang magpala sa ating binasa. Sa ating pong pananambahan ay nagbibigay sa atin ng insight. Bago mamatay o bago ipako sa krus ang ating Panginoon Jesucristo, ay sinabihan niya itong mga salitang ito. Una sa lahat, sabi niya, huwag mabagabag ang inyong puso, sapagkat siya ay parang ama na lilisan at iiwanan ng kanyang mga anak. Ito ang kanyang sinabi, ang keyword natin, sumampalataya kayo
sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Tapos sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon, sasabihin ko sana sa inyo na ako'y paroroon upang handa ko ang lugar para sa inyo. Meron siyang nakahandang lugar, ang ating Panginoon, dwelling places para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga anak. At sabi niya, at kung ako'y pumunta roon at nahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroon. Ang presence niya, hindi sila iniiwan bilang mga orphan, kundi iniiwan sila bilang isang ama, sapagkat sa ibang sitas nga, ang sabi ng Panginoon, ipadadala niya ang banal na Espiritu na siyang kakatawan sa Kanya. Siya ang magpapaalala sa Kanyang mga salita. Salita ng buhay, salita ng Espiritu. At ito pong paghahanda na ito hanggang sa panahon natin ngayon na meron tayong nalalamang krisis o dumaranas tayo sa hirap. Ang sabi niya sa 6, sinabi sa Kanya ni Jesus, ako ang daan, I am the way, at ang katotohanan, the truth, at ang buhay, and the life. Sino man na hindi makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Siya ang daan patungo sa langit. Siya ang daan papunta sa kinaroroonan ng ating Panginoon Diyos, ang ating Diyos Ama. Siya ngayon ay ating advocate. Siya ang tagapamagitan natin sa Ama. Siya ang patuloy na nananalangin para sa atin. At siya babalik na muli katulad ng kanyang ipinangako sa mga unang mga alagad. Gayun din naman ito ang ating pinakahihintay-hintay na resulta ng kanyang kamatayan at muling pagbangon buhat sa kamatayan. Ang buhay na walang hanggan, bibigyan tayo ng bagong bihis, bagong katawan na glorified body sa lahat ng mga anak niya. At sasalubungin natin siya sa alapaap tulad ng sinabi niya, dadalhin niya tayo sa kanyang kinaroroonan upang hindi na tayo magkahiwalay. Siya ang daan patungo sa Ama. The only way, the only truth, the only life. Kaya ito ang resulta ng meritong ng krus ng Kalbaryo. Muli siyang nabuhay at siya'y pumaraon sa Ama. Siya'y pumunta sa langit upang siya'y babalik na muli. Ito ang ating banal na pag-asa, our blessed hope. Kaya tayo mga kapatid, sa pag-aalala natin sa dulang ng Panginoon, ito ang ating isipin. Ito ang ating kagalakan ang bawat mga Kristiyano. Tayo hindi iniiwan ng ating Panginoon. Tayo'y pinagsasama niya kung saan siya naroon. Tayo nagtatamasa ng biyaya bilang tagapagmana ng langit na ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay pinatawan sa ating mga kasalanan. Kinupkup tayo ng Diyos bilang kanyang sariling mga anak. At siya'y babalik upang tayo kunin, sunduin niya. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, from generation to generation. Even before the foundation of the world, inibig mo kami. At gayon naman ang sinabi mo sa Romans, na gayon na lamang ang pag-iibig mo. Pinakita mo kagad nung kami makasalanan pa. Ibinigay mo na ang iyong bugtong na anak upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sapagkat siya po ang aming nihintay-hintay ngayon na resulta ng kanyang kamatayan, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, ang kanyang pagbabalik at ang pagsama namin sa Kanya sa walang hanggang panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa presensya mo sa umagang ito at sa mga susunod pang panahon. Ikaw po ang aming pinupuri, pinasasalamatan at sinasamba sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has been for me in glory, and I heard the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and brought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Magandang umaga po sa bawat isa, at naway sa ating umaga ay magbigay tayo ng kapurihan, ng magandang awitan, at patuloy natin pagbulayan ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Naway kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay, lalo na sa umagang ito, sa pagsamba natin sa Kanya, sa pag-alaala natin sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para lamang sa atin sa ating kaligtasan. At sa ating pong panimula, sa aking pong pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, ay nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Hebreo, Kabanata 7, talata 15 hanggang sumusunod, or hanggang 25. Inulit ko po sa Book of Hebrews chapter 7, verses 15 to 25. Pero po, magsisimula na po tayo sa verse 18. Kung nyo po nakita, ito pong sinasabi. Yes, the old requirement about priesthood was set aside because it was weak and useless. For the law never made anything perfect, but now we have confidence in a better hope, through which we draw near to God. This new system was established with a solemn oath. Aaron's descendants became priests without such an oath, but there was an oath regarding Jesus. For God said to him, "The Lord has taken an oath and will not break his vow. You are a priest forever." Verse 22, because of this oath, Jesus is the one who guarantees this better covenant with God.
There were many priests under the old system, for death prevented them from remaining in office. But because Jesus lives forever, his priesthood lasts forever. Therefore, he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Mapapansin po natin ngayon sa panahon po natin, sa panahon po ng pandemya, ay pupasok na po tayo sa, kung tawagin ay new normal system. Though hindi pa naman new normal dahil may mga quarantine pa. Pero po tayo po ay pupasok na sa panibagong sistema sa ating buhay, sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Kagaya po sa October, magsisimula na po ang online class na hindi na sila magkakaroon ng physical na pagkikita, kundi through online na lang, Zoom or sa Google Meet. At mapapansin din po natin sa ating pong mga marketplace or sa workplace po natin ay nire-require na rin po ang face mask at face shield, na hindi ka pwedeng pumasok sa establishment na ganito kung wala kang face mask or face shield. At dito rin po sa Valenzuela, mapapansin po natin, siguro po familiar na po yung iba, ito po yung tinatawag na Valtrace. Paano po ba ito? Bibigyan po kayo ng QR code para po i-scan na lamang yon, na hindi na kayo magpipill up, hindi na kayo magsusulat ng form para po makapasok sa establishment. Kundi pag in-scan po yun, ay automatic na po, ay mabibigyan kayo ng pagkakataon na pumasok dun sa establishment na yun. Pansinin po natin, sa mga bagong sistema po na ito ay siguro po mahirap po i-adapt ng bawat isa. Marahil yung iba po ay hindi sanay sa mga upgraded na technology, o yung iba naman po ay ayaw ng ganito, o yung iba naman po ay pumapabor sa ganito dahil mas simple yung bagay na ito. At mapapansin po natin sa ating pong binasa sa Hebrews chapter 7 ay patungkol po ito sa old requirement ng pagiging priesthood o pagiging pari. At mapapansin po natin sa Old Testament po ay yung mga pari po, sila po yung, kumbaga sila po yung namamagitan sa mga nagiging kasalanan ng mga Israel or nagiging kasalanan ng mga tao in the Old Testament, na sila lamang yung pwedeng maghandog, mag-alay dun sa templo kung nasaan nandun ang presensya ng Diyos. At mapapansin din po natin sa New Testament naman po, sa pagdating po ni Jesus, ay yung pagdating niya po, hindi po ito basta lang naging substitution para dun sa old requirement, kundi ito ay naging fulfillment dun sa mga requirement na yon. Papansin po natin, nagsimula po sa pag-aalay ng mga hayop. Ibig sabihin po, kailangan may ialay para lamang makaranas ng pagpapatawad. At ganoon din po ang mga pagpapari. Ang kaparian po ay para po i-reconciliate yung tao sa Diyos. Papansin po natin, ito po ay naging fulfillment. Yung ginawa po ni Jesus Christ o yung pagdating ni Jesus Christ ay naging fulfillment lamang po ng mga propesiya o mga practices sa Old Testament. Kung ano yung gagawin niya, kung ano yung ginawa niya, at kung ano pa yung gagawin niya in the future. Papansin din po natin na ito pong mga bagay po na ito ay mahirap tanggapin para po sa isang normal na tao, na sapat na nga ba yung pagpapahirap o yung pagsakripisyo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, o hindi pa, may kulang pa, kailangan ko pang gawin yung part ko. Pero sinabi po sa Biblia, malinaw na malinaw po, na ang ginawa ng ating Panginoon ng kanyang pagsasakripisyo ay once and for all. Ginawa niya ito para sa lahat. Wala siyang pinili, kundi kung sino lamang sasampalataya, siya ay makakaranas ng kaligtasan. Kung sino lamang po ang tumingin sa ating Panginoon, siya lamang po makakaranas ng kaligtasan. In short, ang ginawa po ng ating Panginoon ay nagbigay ng panibagong sistema sa ating buhay. Na hindi na po tayo kailangan pumunta pa sa templo, hindi na po natin kailangan sumali sa isang organisasyon or denomination or grupo ng mga religious person para lamang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Kundi ang kailangan natin ay sumampalataya sa ating Panginoon at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Para po sa ating pagtatapos ay nais ko pong makibukas po uli kayo sa akin sa aklat po ng Timoteo. Unang Timoteo, Kabanata 2, talata 5.
kung niyo pong nakita, ito pong sinasabi sa salin ng NLT. For there is only one God and one mediator who reconcile God and humanity, the man, Christ Jesus. Tayo po magpasalamat sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan po ng panalangin, tayo po manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, salamat sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo tinignan, Panginoon, yung mga ginagawa namin, kundi lahat ng kaligtasan, lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ito ay dahil sa iyong kabutihan at sa iyong pagmamahal sa amin. Panginoon, dalangin po namin naway patuloy na maging sariwa ang mga bagay na ito sa aming buhay. Ang iyong pagliligtas sa amin mula sa kasalanan, mula sa kapahamakan, Panginoon, naway maging sariwa sa amin, Panginoon. At dalangin ko naway kayo lamang ang maghari sa aming buhay, Panginoon, dahil kayo ang Diyos simula kahapon, mula ngayon, hanggang sa mga susunod pa na henerasyon at sa walang hanggan, Panginoon. Naway patuloy ka naming alalahanin, Panginoon, hindi dahil kami ay sumasamba tuwing linggo, kundi dahil patuloy ka naming alalahanin, Panginoon, dahil ito ay kailangan namin, Panginoon, na gawin. Dahil ang pagsamba namin ay hindi siya nananatili sa araw lamang ng linggo, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, sa bagay na ito. At naway kayo lamang ang aming papurihan, mapasalamatan sa aming buhay. Ito lamang po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Down at the cross where my Savior died, down where from cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saved me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name.
araw po ng pagsamba sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Salamat po sa pagsama sa amin sa ating banal na hapunan. At marahil napapansin po natin na madalas po natin o nagsisimula na nating makita si Jose Marichan sa ating mga TV, sa mga commercial, maging sa Shopee na ating pinupuntahan at sa iba pa. At ang kanyang mga kanta ay madalas na po nating napapakinggan at nakikita o naririnig. At masasabi po natin na lumalamig na po ang simoy ng hangin sa mga panahon pong ito. At halos meron na lang po tayong, sa linggo pong ito, meron na lang po tayong 88 days bago mag-Christmas. Medyo malapit na po ito ang darating na Pasko. At bagamat patuloy po tayong nasa season ng pandemic season ng COVID-19, ngunit sabi nga po ng ilan, hindi po nito mapipigilan ng mga Pilipino sa pag-alaala o sa pagdaraos ng Kapaskuhan. At walang anumang sakuna o pandemic ang makakapigil sa mga Pilipino at maging mga tayong mga nanampalataya sa ating Panginoon sa pagdaraos po natin ng Kapaskuhan. At ganito po tayong mga tao at mga Pilipino, kapag bare months na po, ay lumalamig na po ang simoy ng hangin at naglo-look forward po tayo sa darating na Kapaskuhan. Nakakatuwa pong isipin, maging ang mga bata po ngayon ay talagang binibilang na po nila yung mga countdown sa nalalapit na Kapaskuhan. At gayon din, sa pag-look forward po natin, maging ang mga bata, ay after Christmas naman po, ay tayo po ay naglo-look backward din po kung ano nga ba yung natanggap natin noong Pasko, kung magkano ba yung kinita ng mga anak natin ng Pasko, biro lang po. Or magkano yung nagastos natin ng Pasko sa ating mga inaanak, biro lang din po. At katulad din po natin, sa pagtingin natin forward, we look also backward kung ano yung mga nangyari sa atin. Tinitingnan po natin kung ano nga ba yung mga nangyari, mga biyaya ng Panginoon sa atin, ng kabutihang loob ng ating Panginoon sa nagdaang Pasko at nagdaang taon. We look forward and also we look backward sa mga nangyari. And nais ko pong basahin ang isang propesiya sa aklat po ng Genesis, Kabanata 3, talatang 15. Genesis chapter 3, verse 15. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Maglalagay ako sa inyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa. At sa inyong binhi at sa kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo. At ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Mga talata pong ito ay isang propesiya na ihiyag sa simula pa lamang ng ating banal na kasulatan at pagkatapos pa lamang po ng pagkakasala ng tao, ng ating ninuno na si Adan at Eva. At ngunit, ang mga talata pong ito, ang propesiyang ito ay malabong propesiya para sa ating mga propeta at mga tao nung mga unang panahon at sa lumang tipan. Ito po ay malabong propesiya, ngunit naniniwala po sila na meron pong isang tao o merong isang Mesaya na darating upang iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan. They look forward sa darating na Mesaya, pero malinaw o malabo pa sa kanila ang mga talata pong ito, ang propesiyang ito. Ngunit sa paglipas po ng panahon, ang propesiya pong ito ay nagpatuloy at patuloy pong naging malinaw sa paglipas po ng panahon at sa paglipas ng iba't ibang dispensasyon. Ang talata pong ito, ang propesiya pong ito ay naisikatuparan at naging malinaw ang propesiya po sa Genesis chapter 3 verse 15 noong napako at namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tulad po ng mga apostol at simula po maging tayo, simula po ng napako at namatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Hesus at muli po siyang nabuhay sa ikatlong araw. Sa mga pagkakataon pong ito sa ating banal na hapunan, ang ginagawa po natin ay we look backwards sa ating Panginoong Hesus kung ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kung ano yung ministeryo niya, at siya po ay muling nabuhay pagkamatay po niya. Ito po ang inaalala po natin sa banal na hapunan. But as we look backward sa ginawa po ng ating Panginoong Hesus, nung nabuhay po siya dito sa krus sa kalupaan, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo at siya ay nabuhay. We also, at the same time, we look also forward sa ating Panginoong Hesus. At the same time, we look forward sa mga pangako po ng ating Panginoong Hesus.
Sabi po rito sa Matthew 26 verse 26 to 29, sa salin po ng New Living Translation, ay patungkol din po ito sa banal na hapunan, at gayon din po ay makikita din po natin ang pangako ng binitawan ng ating Panginoong Hesus sa mga pagkakataong pong ito sa mga mananampalataya, sa kanyang mga apostol. Sabi po rito, as they were eating, Jesus took some bread and blessed it, and then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, "Take this and eat this, for this is my body." And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. And he gave it to them and said, "Each of you drink from it, for this is my blood, which confirms my covenant between God and his people. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. Mark my words. I will not drink this wine again until the day I drink it new with you in my Father's kingdom." Napakaganda pong pangako na dapat po nating i-look forward. Sabi po ng ating Panginoon, mark my words. Tandaan niyo ang sinasabi ko, na hindi ko iinumin ng kopa, ang tinapay na ito at ang alak po na ito, na hindi tayo kasama in the future. Gayun din po, habang iniintay po natin as we look forward to our blessed hope, napakaganda rin po ng sulat po ni Apostol Pablo na makikita po natin sa aklat po ni Tito, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 14. Titus chapter 2 verse 11 to 14. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. For the grace of God has been appeared, bringing salvation to all people, training us in order that, denying impiety and worldly desires, we may live self-controlled and righteously and godly in the present age, looking forward to the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us in order that he might redeem us from all lawlessness and purity for himself, a people for his own possession, zealous for good and deeds. Kaya po sa mga pagkakataon pong ito, sa ating banal na hapunan, sa ating pong ginagawa, as we look backward sa ating Panginoong Hesus, sa kamatayan po niya, sa muli po niyang pagkabuhay, as we look backwards, at the same time ay dapat po nating tingnan forwardly, o dapat po tayong tumingin forward sa ating Panginoong Hesus or sa ating blessed hope. Dahil po sa mga katotohanan pong ito na pinanghahawakan po natin sa mga pagkakataon pong ito. We should give thanks and praise our Lord Jesus Christ sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ay manalangin. Sa umaga pong ito ay nakikita po namin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, ang mga pangako mo, O Diyos. Salamat po sa pagkakataong meron po kaming makaharap po sa inyo, magdaos po ng banal na hapunan, mag-look forward sa mga pangako nyo, Panginoon, at mag-look backward sa mga ginawa nyo sa krus ng Kalbaryo. Sa gabi pong ito, Panginoon, o sa umaga pong ito, ay kinoconsider po namin ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Nakikita po namin ang kalalagayan po namin sa inyong harapan. Nagkaroon po kami ng pagkakataong makaharap po sa inyo, mag-celebrate ng banal na hapunan kasama po kayo sa pagkakataon pong ito, Panginoon. As we go forward sa mga buhay po namin, Panginoon, patuloy po namin kayong alalahanin, patuloy po namin kayong sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa ang gagawin po namin sa umaga pong ito ay maging mabangong pagsamba sa aming Diyos. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at muli ay tayo po'y magbibigay ng napakagandang awitin para po sa ating Panginoon. Tayo po'y mabuhay. Your spirit is within me.
umaga po mga kapatid sa Panginoon. Isang kagalakan po muli ang maging instrumento ng ating Diyos upang maihatid ang kanyang mensahe para po sa ating lahat. Nagpapasalamat din po ako sa inyo sa inyong mga panalangin sa akin noong ako po ay nagkaroon ng UTI. At sa biyaya po ng Panginoon ay gumaling na po ako. At sa ngayon ay patuloy niyo po akong samahan na manalangin na tuluyan na po na maging normal ang aking blood pressure. Naniniwala po ako na hindi po ako pababayaan ng ating Panginoong Yesus na ating dakilang manggagamot. Nitong Miyerkules, naging headline po ang matapang na speech ni Pangulong Duterte sa 75th UN General Assembly. Iginiit niyang hindi mababaliwala ang 2016 Arbitral Award against China sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kahit ang mga kritiko ng Pangulo ay napabilib sa naging hakbang na ito ng ating Pangulo. Pagpapakita ito ng pagtatanggol ng ating soberanya sa mga dayuhan. Ang ating pong tema sa buwan na ito ay Defending the Kingdom of God. Bilang mga mananampalataya at bilang iglesia ay kailangan nating ipagtanggol ang kaharian ng Diyos. Gaya ng pagiging vigilant natin sa COVID-19, ganyan din po sana tayo ka-vigilant when it comes to the purity of the church. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 6, we are at war at tayo'y kailangang laging maging handa. Sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay Defending the Kingdom of God against False Teaching. Kapag false teaching po ang ating pinag-uusapan, hindi natin mahihiwalay ang salitang religion. According po sa SwedishNomad.com, sa kanilang article na Largest Religions in the World 2020, ay sa 6 billion people sa mundo ay meron pong nag-i-exist na 4,200 active religions around the world. Nulit ko po 4,200. Kung babasahin po natin isa-isa, baka ilipat nyo na po sa Netflix ang ating pong pagbubulay. Kaya naman hindi na po natin iisa-isahin ito. According naman po sa Pew Research Center, ay ang Muslim ang projected to be fastest growing major religious group from 2015 to 2060. Yan ang kanila pong prediction at napaka-alarming po nito. Yamang masyadong malawak po ang world religion, mag-focus na lang po muna tayo sa ating bansa, dito po locally, dito sa Pilipinas. Ang pinaka-latest na chart na nakita ko po sa internet ay sa Encyclopedia Britannica sa year 2015. So 5 years ago na po itong pie chart na ito. Philippines Religious Affiliation 2015. 79.5% ng population ay Roman Catholic, 9.5% other religions, nandiyan na po yung Buddhism, Taoism, and etc. 6% Muslim, 2.6% Iglesia ni Felix Manalo, at 2.4% Evangelical, yung Pentecostal, Baptist, Methodist, at maging ang PCEC. At kabilang na rin po dyan ang mga kapatiran. Sa pie chart po na ito, dito sa Pilipinas, ang sinasabi po dito, we are the minority. At napakarami pa ang dapat na mabahaginan na mabuting balita ng kaligtasan. Nais ko pong basahin natin ang isang talata sa sulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 15 sa tatlong salin sa NASB, NLT at ang Biblia 2001. Sa NASB, but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence. Sa NLT, instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. At sa Tagalog, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. At talatang ito ang nagpapaalala sa ating responsibilidad na ipagtanggol ang ating pananampalataya, ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa ating pong pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo. Let us pray. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong mapagbulayan ng inyong banal na salita.
Hiniling po namin ang inyong banal na Espiritu na siyang maging tagapagturo sa mga sandaling ito at naway maisapamuhay po namin ang inyong mensaheng mapapakinggan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dalawang mahalagang tanong po or two vital questions ang ating pong sasagutin in the defending the kingdom of God against false teachings. One, why defend the kingdom against false teachings and how to defend? Bakit at papaano natin dedepensahan ang kaharian ng Diyos sa mga maling katuruan? Malaga na masagot po natin ang dalawang tanong na ito upang magising tayo sa katotohanan na higit pa sa COVID-19 ang ating kalaban sa panahong ito, kundi ang mga naglipa ng maling katuruan na siyang nagdadala sa kapahamakan ng ating kapwa at mga mahal sa buhay. Una, why defend the kingdom of God against false teachings? Because false teachings always exist. John 8:44, ang sabi po, "For you are children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He was always hated the truth, because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the lies or father of lies." Tamang-tama po ang statement na ito ng ating Panginoong Hesus sa pagka-describe niya kay Satanas. Dahil sa hardin pa lang ng Eden, nakita na natin kung papaano tinwis ng ahas ang utos ng Diyos kay Eva. At through time, iniiba-iba lang niya ang balot. Pero the same lies and distortion of truth ang kanyang expertise. Hanggang nga po sa aklat ng pahayag, in the future, hindi siya titigil sa paglason sa isipan ng mga tao at ilayo ito sa katotohanan. Gaya po ng tinalakay last Sunday ni Kuya Louie, defending the kingdom against sexual immorality, medyo sensitive din po ang ating tema dahil we will expose certain doctrines and false beliefs ng ibang relihiyon. We are in democratic country and we respect every man's decision when it comes to belief, to his belief. But we are also warned by the Word of God to distinguish ang tama sa mali. 1 John chapter 4 verse 1, ang sabi, "Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world." Sa mga existing religion dito sa Pilipinas ay meron pong 4 major groups. Para madali po nating matandaan, gawin po natin silang letter C. Una, tayo po, Christians. Yung tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, mga tunay na mananampalataya. Pangalawa, ang pinakamalaki sa ating bansa, Catholics. Pangatlo, cults. Pangapat, charismatics. Tingnan po natin ang ilang erroneous teachings ng tatlong grupo, kung kaya masasabi nating wala sa kanila ang katotohanan. Catholicism, para sa kanila, ang daan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng 7 sakramento. Ano-ano po yung 7 sakramento? Una, yung water baptism o yung binyag. Inimbento din nila yung limbus infantum na isang lugar ng mga sanggol na namatay na hindi napabinyagan. Confirmation o kumpil. Mass o misa. Ano po ba ito? Yung paulit-ulit na paghahandog kay Kristo. At yung sa kanilang misa, nagiging literal na katawan ng ating Panginoon at dugo, yung pong ostya at maging yung alak. Penance, mga paulit-ulit na mga panalangin. Extreme unction, ito po yung huling panalangin sa taong malapit ng pumanaw. Orders, pagtatalaga ng mga pari, obispo, arsobispo. At ikatpito, matrimony, maling pagpapakahulugan. Ito sa Latin Vulgate, doon sa Ephesians chapter 5 verse 31, na imbis na great mystery ay naging great sacrament. Idagdag pa po natin ang katuruan ng purgatorio at pagsamba sa mga rebulto. Lahat po ng mga ritual at gawa ng tao ay hindi makakapagligtas. Example po, si Martin Luther na isang German monk ay naliwanagan mismo sa salita ng Diyos, particularly sa Romans chapter 1 verse 17. Sa NASB ang sabi, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Sabi po sa talata, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya makakamtan ang
kaligtasan. Sumunod po, mga cults. Sa Pilipinas ay napakarami pong kulto at marami sa kanila ang mayayaman na. Magbibigay lang po tayo ng ilang usual cult groups na nakikita po natin. Ang definition po ng Oxford Dictionary ng word na cult ay a system of religious veneration and devotion directed toward a particular figure or object. At madalas, sa mga kulto sa Pilipinas ay talagang yung leader ng kanilang reliyon ay halos sambahin na nila. Bibigay po tayo ng mga example. Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ginawa po niyang sarili niyang appointed son of God. At nasa Davao daw ang New Jerusalem. Sikibuloy daw ang Kristo ng mga hentil. Nakakakilabot po yung mga claims po na yan. At sumikat din siya. Yung sinabi niyang stop. At tuminto daw yung earthquake na nagkakataon lang at kiniklaim niya na ito'y kapangyarihan niya. At ang nakakalungkot po, dumarami ang kanyang mga tagasunod, di lang po dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Dahil sa napapanood po yung kanya pong telecast. Ikalawa po, Iglesia ni Cristo. Pero ang totoo po niyan, Iglesia ni Felix Manalo. 2.6% ng population ng Pilipinas ay miyembro po nito. Kaya nga pag eleksyon, ito yung inililigawan kagad ng mga politiko. Pero ano pong katuruan nila? Para sa kanila, si Jesus ay hindi Diyos, kundi tao lamang. At ang paraan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pag-anib ng kanilang iglesia. Ikatlo po, Jehovah's Witnesses. Pero ang totoo niyan, Jehovah's False Witnesses ni Charles T. Russell. Para sa kanila po, si Jesus ay nilikha ni Jehovah bilang Archangel Michael bago nilikha ang mundo. At siya ay maliit na Diyos. Kaya small d lang siya. Hindi niya kapantay ang Diyos Ama. Si Jesus noong nandito sa lupa ay tao lamang at hindi Diyos. Para sa kanila rin ay naganap na po ang second coming. Dumating na ito. Kailan? Noong 1914. Pero ito daw ay invisible. At hindi rin po sila naniniwala sa katuruan ng impyerno. Ikaapat, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o yung mga Mormons ni Joseph Smith. Ang katuruan nila ay si Jesus at Lucifer ay magkapatid. Ang Diyos daw ay may pisikal na katawan. Naniniwala din sila na maaring maging Diyos ang mga tao. Marami pa pong mga iba't ibang maling katuruan ang mga kulto kong nabanggit ko. Pero hindi po nila ito agad hinahayag, kundi sa kanilang pangangaral ay parang nasa katuwiran sila, parang tama sila. Kaya mag-ingat po tayo sa pakikinig at panonood sa kanila, gaya na rin ang babala ng Panginoon. Matthew 7:15, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Ikatlo po, charismatics. Overemphasis po ng mga signs and wonders. Pagtuturo na kailangan mag-speaking in tongues bilang patunay ng iyong kaligtasan. May mga grupo na may mga propeta pa rin daw sa panahon natin at nagpapahayag ng mga pangitain na labas sa naipahayag na sa banal na kasulatan. Meron pa nagsasabi, yung kotse na yan, akin yan. So yung mga ganyan po na mga katuruan. Hindi po ba't kumpleto na ang Biblia? Bakit kailangan pa natin ng mga extra revelation? Pangalawang reason why we should defend the kingdom from false teachings ay because every genuine Christian is an apologist. Ang ating pong paksa na pinabubulayan na pagtatanggol sa katuruan ng kasulatan ay under ng apologetics sa theology. Ang madalas na pagkaunawa natin sa word o salita na apology ay pagsusori, gaya po ng public apology. Pero sa katunayan, na pakahulugan ng salitang apologetics ay galing po yan sa Greek word na apologia, which means to give reason or defense, to give a reply. Gaya po ng sinasabi ng ating pong key verse sa 1 Peter chapter 3 verse 15, instead, you must worship Christ as Lord of your life, and if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Sa atin po pinagkatiwala ang hope o pag-asa sa buhay na ito.
Hawak natin ang katotohanan, kaya dapat handa tayong ibahagi at ipagtanggol ito. Ganito rin po ang sinasabi sa Jude 3. Dear friends, I had been eagerly planning to write to you about the salvation we all share. But now I find that I must write about something else, urging you to defend the faith that God has entrusted once for all time to His holy people. Whether we like it or not, kung ikaw ay na-born again, you are an apologist, defender of the kingdom of God. At ang challenge po sa atin ay, how? How can we defend the kingdom of God against false teachings? Dalawa rin po ang sagot po natin sa tanong na ito. Una, know what you believe. At ikalawa, show what you believe. Unahin po natin, know what you believe. May kwento po ako, matagal na po itong illustration at marahil narinig nyo na po ito, pero iniba ko po yung version na ito. Meron po tatlong magkakaibigan, isang pastor, isang imam, at isang monghe. Nagkaroon po sila ng contest tungkol sa kanilang sinasambang Diyos. Nagsama-sama po sila sa isang bangin. Habang nakatayo sila, ang challenge nila ay magpatihulog yung bawat isa at titignan nila kung sasaklolohan sila ng kanilang Diyos. Unang sumubok po yung imam. Nagpatihulog, tapos tinawag niya, ala, bug! Napilayan, nabaldog. Kaya, tingin yung dalawa, hindi totoo. So, pangalawa na po, nagtuturuan na yung pastor at yung monghe kung sino. Kaya, nagbato-bato pick sila at natalo yung monghe. Kaya, napilitan din siyang tumalon. Sabi niya, nalalaglag, Buddha. At sumabit po siya sa puno at himalang naligtas. Yung dalawa pong nasa baba na, tumingala sa pastor. At sumigaw, sinisigawan siya, ikaw na, pastor, ikaw na. At tumayo ang pastor, huminga ng malalim, sabay talon. Jesus. Nung malapit na siyang lumapag, Buddha. Biglang nag-aalinlangan si pastor sa dulo at nagpalit ng Diyos. Kwento lang naman po ito. Ang gusto ko pong ipunto ay, kaya ba nating panindigan ang tamang katuruan ng kasulatan? Madalas na paghamon sa atin ay paano natin may pagtatanggol ang ating pananampalataya kung John 3:16 lang ang kabisado natin. We need to grow spiritually to familiarize the Bible and its right doctrines. Sabi po sa Gawa 17:11, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Gaya po ng mga taga-Berea, magsaliksik po tayo ng kasulatan na sabi po araw-araw. Hamon po ito para sa ating lahat. Napaka-importante rin po ng tamang pagpapakahulugan o yung tinatawag nating hermeneutics. Napakapalad po natin ngayong pandemic dahil ang kapatid po na June Holoan sa Kapatiran Kristiyano sa Los Baños ay siya pong teacher din namin sa Bible School, sa Emmaus Bible School, ay nagtuturo po ng libre tuwing Martes ng gabi sa Zoom. I-grab po natin ang mga ganitong opportunity. Hindi na po natin kailangan magbiyahe pa papuntang camp para po makapag-aral. Kailangan lang natin ay internet at bukas na puso't kaisipan. So salamat sa Panginoon at ang mga Sunday School ng mga young teens at ng mga nanay ay nagpapatuloy. Sa biyaya po ng Panginoon, ire-resume na rin po natin ang ating pong men's ICU. Lahat po ng mga pagsasanay na ito, i-take advantage po natin upang pag back to normal na po, ready tayo sa mas malawak pa na ministeryo. Sa biyaya po ng Panginoon, mapapatapos na po natin ang construction ng ating multipurpose covered court. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, pinagkakatiwala na sa atin ng Panginoon ang mas malaking lugar ng pagtitipon. Be ready, be excited to know what you believe. Bilang member po ng KKC, sa tagal po na nakapaskil yung statement of faith sa labas, nabasa na po ba natin ito? Agree po ba tayo dito? Kaya po ba nating ipagtanggol ang mga doktrinang pinaninindigan ng ating iglesia?
Wag lang po vision at mission statement ang i-familiarize natin, kundi ang set of doctrines po natin. Lalo na po ngayon, sa generation natin, binabaliwala na po ang katotohanan. Ang pagka-describe nga ni Ravi Zacharias, isang Indian apologist na kamakailan ay umuwi na sa Panginoon, ang description niya sa generation natin ngayon ay a generation that thinks through its eyes and that listens with its feelings. Ang ibig niya pong sabihin ay ang pinaniniwalaan ng mga kabataan ngayon ang gusto niyang paniwalaan. Gusto ng generation na ito ay evidence. Kung ano lang nakikita niya, yun lang ang totoo para sa kanya. At laging nakabase sa kanilang pakiramdam. Kung sa pakiramdam nila, tama ang kanilang pinaniniwalaan at ginagawa, so be it. Ito rin po ang description ni Apostol Pablo sa mga huling araw. Sa 2 Timoteo Kapitulo 4, 3-4 ang sabi, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga guro magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Nangyayari na po ba ito sa panahon natin? Nakakalungkot na katotohanan. Pero tatandaan po natin na merong absolute truth at ito'y nireveal ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. We need to carefully study it. But in reality, wala pong apologists na laging nananalo sa debate o laging nakaka-convince. At isang effective na paraan ng pagde-defend against false teachings ay show what you believe. Very striking ang sinabi po ni Mahatma Gandhi. Sabi niya, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Isa pang sinabi niya, if Christians would really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India would be Christian today. Si Mahatma Gandhi ang nagsulong ng kalayaan ng India sa mga British. May impluwensyang tao po siya sa kanyang kapanahunan, pero na-turn off siya sa mga nakasalamuhan niyang professing Christians. Nakakalungkot po kung ganito din ang sinasabi ng mga kapitbahay natin ngayon. Hindi po ito kalooban ng Diyos sa kanyang iglesia. We are called to be salt and light of the world. According po yan sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Practice what we preach. Napakalaga po ng ating patotoo. Ang binagong buhay ni Kristo sa katauhan natin ang siyang mabisang offense natin para sa kaharian ng Diyos. Makita at marinig sa atin ang katotohanan at tunay na pag-asa. Watch our words and works if it is consistent with our beliefs. Ulitin ko po yung unang Pedro Kapitulo 3 talatang 15. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang sabi po ng talata, bago natin may pagtanggol ang katuwiran at pag-asang nasa sa atin, pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Makita dapat si Kristo kung siya ba ang Panginoon ng buhay natin. Makita si Kristo sa buhay po natin. Mga kapatid, naway nahamon po tayo sa salita ng Diyos at higit sa lahat, kumilos po tayo, mag-aral tayo at ipamuhay natin ang banal na salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng mensahe ng ating Panginoon. Muli ay isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at gayon din salamat sa Panginoon sa natapos na gawain sa umagang ito. Gayon din salamat din sa mensahe ng ating Panginoon na ibinahagi ng kapatid na Ringo Gutierrez na merong pamagat na false teaching. Nawa ay maging aware po tayo sa mga katuruan at gayon din ay pag-aralan natin ng mabuti ang ating doktrina. At muli po ay samahan niyo po kami sa ating online Sunday worship service. Salamat din sa natapos na buwan ng Setyembre na meron pong temang Defending the Kingdom, na meron pong mga pamagat na against materialism, against idolatry, against immorality, and against false teaching. Nawa po ay isabuhay po natin ang mga mensaheng ating napakinggan sa mga katuroan po na ito.
At sa darating na buwan po ay meron po tayong panibagong aabangan po. At nawa ay patuloy po nating tangkilikin ang gawaing ito ng ating Panginoon. Gayun din ay inaanyayahan po namin kayo na dumalo rin sa ating prayer meeting na ginaganap po every Wednesday, 8 o'clock p.m. At ito po ay mapapanood po natin sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Patuloy po nating alalahanin at sambahin ang ating Panginoon sa mga gawaing ito. Tayo po ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, O Diyos. Salamat Panginoon sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa mensahero, O Diyos. Nawa kayo po ang magbalik sa kanya ng pagpapala, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa amin pa pong gagawin, ikaw lang ang aming siyang madakila, ikaw lang ang aming siyang masamba, Panginoon. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Amen. Ang Diyos Ama